Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maghunsa pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, Magandang karambola. umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Lunes, April 13, 2026. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana. Paring Jonathan De La Cruz, maya-maya po. Good Magandang morning umaga sa po. inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo Good lahat. morning sa inyong lahat. Yung mga nakapila sa gasoline, hindi pala, hindi naman nakapila. Wala kasi pambili. Walang pambili sa gasolinahan, bro. At hindi Papa- na naglalabas ng bahay. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23, Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA for the Box. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. May good news po. Merong good news? Baka baka in-announce. Rollback daw. Magro-rollback Presidente pa tayo. mismo. Rollback alert. Pare. Inulit lang naman niya kasi sinabi na to ng Department of Energy. Pero, Sinabi na ni Energy Secretary Sharon Guerrero. meron pong video message si President Ferdinand Marcos Jr. mismo na ang diesel daw, bukas na bukas, 20 pesos per liter ang ibababa. Magkano na ba ngayon? Nasa 140? Oo. So 120. So magiging 120. Nabawasan lang. Compared to January of last year, nasa 30 lang. Malayo-layo pa, pare. Sa gasolina, pare, 4 pesos and 43 pesos per liter. Yung gas, yung kerosene na sinasabi, Kerosene, 850 per 850. liter. Oo. So ano na po yan? Ang mga computation nito, pare, para pati yung hanggang last year, ano? Aha. Ang basihan yan. Hindi yung ano lang, itong nakaraang mula na naggera. Hindi, ganyan binebilang ng Department of Energy. Galing sa 60. I see. Pero yung 60 na yun, almost 30 na
ang Oo, ang inangat 25, more than 25 pesos per liter mula nung early last year. Nawala namang gulo. Kinukumpit ko na pare, nagpa-gasolina ako ng Tuesday, Wednesday. Aha. So ang ano po sa as of April 6, wala pa yung additional nung Martes last week ay ang 130 na ang diesel eh. So nag-increase pa halos 150. So ngayon nabawasan ng 20, kumbaga yung halos yung increase lang last week, yung matatanggal bukas. Okay. Okay. Ang kerosene nasa 155 yan eh. Oo. Magkano lang yung ibabawas ng kerosene, pare? Magkano ba? 850. 850, ayun. Nako, di ang mahal pa din. Yung gasolina, 91, mababawasan ng 4. Ba? Per liter naman. 4? Per liter, di ba? 4 nga, 4 per liter, pesos. oo. So 91. So 90, 87. Ang bigat pa din. Problema pa rin po ito, ang ating fuel. Ito pa ang sinasabi ng paborito mo ba to, pare? Sino yan? Energy Secretary. Si Secretary Garin. Si Sharon Garin, oo. Baka daw po hindi na bumalik sa 60 pesos per liter. Inuunahan na niya, ano? Ha? Like I said, kaya yung katanong ko Hindi, kanina. spokesman nga to ng mga oil companies. Ang komputasyon ko kasi, bago pa mag-gera, last year pa, nagtataas na to eh. Last Diba? year. Oo eh. Buong taon last year. Buong taon last year eh. Taas ng taas, tapos bababa na konti. Ayan. Puro Ang sila sabi po ni headwinds. Garin, kaya daw po hindi nabababa sa 60 kasi may mga nasira na structures dyan sa Middle East. Okay. Paano niya nalaman yun na hindi nababalik doon? Meanwhile, Speculation. Justify niya yung continuous increase in fuel. Oo. Ganun ba ibig sabihin Oo, nun? parang inuunahan na niya eh. Nilelay na niya yung predicate, ika nga. Matagal-tagal daw po bago magawa yon. Galing. Hindi pa raw niya makita kung ano daw yung pinakamababang Okay. aabutin yung fuel price. Bakit sinabi mo hindi na babalik sa 60? Yun na nga. Hindi mo pala alam. Meanwhile, ito may nabasa ko, ito hindi local news, kung hindi, it was international news, na yung Saudi Arabia's Energy Ministry said na yung mga key West Oil pipelines and other facilities, na-restore na nila at tuloy-tuloy, unless press release nila to, bro. Ito yung mga na-damage ng attacks, pare, nung conflict. So, medyo hindi nagtutugma. But then again, of course, galing to sa Saudi. Ito. Sa Senado po, sa House, Ayan. meron na silang sinasabi, mag-iimbestiga tungkol sa cartel behavior. Tagal na dapat yun. Okay. Sa Senate Committee, merong bagong ad hoc committee, ang tawag PROTECT. Ano ibig sabihin nun? PROTECT. Yun yung acronym? Oo, proactive response and oversight for timely Makakalimutan po ng tao and yan. effective crisis strategy. Yan. Ang chairman po niya, si Sherwin Gatchalian, Senator. Ang gusto nila malaman, meron nga ba raw collusion? Yung ano ba ang collusion? Nag-uusap-usap, kukumpul-kumpul para Ayan. sabihin kung ano ang magiging presyuhan. Cartel daw Na eh. hindi aaminin yan. It syempre. moves like a cartel. Walks like a cartel. Talks like a cartel. Quacks like a cartel. Quacks like a cartel. Cartel yan. Sa House din po, merong ganon. Ano ba yan? May mangyayari ba dyan? Tingin mo? Parang matagal na to eh. Pinag-uusapan na natin to last year pa eh. So, nagiging hopeless ka na? Well, parang too late na. Hero naman lagi tayo eh sa ganitong... Ngayon nyo lang nahalata na... Tsaka parang ningas ko may gunto cartel to. Oo. Well, Kailangan po talaga rito, imbes na investigasyon kaliwat kanan, sa House, sa Senate,
ang pag-aralan ng gusto, yung oil deregulation law, Kasi yan ang punot dulo niyan eh. Oo. na kapag ganitong panahon, walang provision, yung batas na yan, kung paano gagalaw ang gobyerno, hindi ba? Dapat meron silang authority to do something. Halimbawa, activate PNOC. O baka yung oil deregulation law, kailangan talaga i-activate yung PNOC. Panabla ba? Panabla dun sa oil company. Kahit hawak-hawak lamang yung stock. May gastos po yun. Okay? Talaga may gastos yun. Pero kung kinakailangan yun alam naman natin, sensitive itong fuel Okay? Sabi po kasi dyan, ang DOE, ang Department of Energy, authorized daw po to take over the operations, hindi ownership. Operations ng oil companies kapag merong deklaradong national emergency. Ba't hindi ginagawa ng Department of Energy ngayon? Because we are respecting the sanctity of contracts in this country. Wala naman kontrata yan with the government. Based sa oil deregulation. Takot! Takot. Takot sila. Di ba? Sabi po kasi, bakit ang bilis-bilis pag-aakyatan ng presyo? Pag naman bumababa na, ang kupad-kupad, kamukha ito, 20 pesos. Isang linggo lang yun. So, kung ite-take over operations, ang government can dictate the price. No, hindi ka naniniwala yung replacement costs. That's why nag-escalate ang prices. Pag normal times, okay lang sa akin. okay lang yun. Pero pag ganitong crisis, crisis na tayo. meron po Apektado kailangan. na ang ating ekonomiya. I'm not saying that's the right move, parang Joel. Sinasabi ko, kailangan meron provision dun sa oil deregulation law. Sila na lang ba masusunod? Yun ang sinasabi natin Ang nangyayari po, because of the oil deregulation law, ang DOE, tau-tauhan. Department of Energy. Helpless. Bakit nagkaganon? Okay? Dahil nga sa oil deregulation law. Parang kailangan po yan ng limited balikan. ang role ng gobyerno. So, ibig mo sabihin, sa hearing na to, yung kartel ang iisipin nila, hindi yung oil deregulation law. Ito mga binabalak ng mga hearing sa House at saka sa Senado. Yung cartel-like behavior ng mga oil companies lang ang titignan. Sabay Baka kailangan yung amendment. lang, ganun. Ano ba ang magandang sistema? Yun po Okay? Halimbawa, ito, meron daw 1,000 mahigit na complaints sa fuel price. Kaya ang press release po ng pinakamamahal ni... Sino ba may nagmamahal dito? Wala na nagmamahal. Wala na nagmamahal. Nakamomonitoring Sa Department nila. of Energy, stepped up its drive against fuel hoarding. Yan. Stepped up its drive. Fuel hoarding and profiteering, mahigit 1,000 raw pong complaint sa fuel pricing. 100 plus show cause orders daw ang kanilang na-issue na. Wow! Those are Against fighting words. decisive, Fighting words. moves, Fighting words, meron daw po dyan, mga sinara na. Pwede raw po i-cancel ang permit. Sila ba nag-i-issue no, Department of Energy ng permit? Para silang LTFRB, LTO. Puro Show cause order. Ang legal department daw nila, busy. Wow, galing. Explain in 11 days. Ayan. Wala rin. Why Mahigit you sa should libo? not be, Okay. Ganyan daw po. Yan ang mga moves natin. Tapos po, another update. Alin? Baka today daw i-announce kung anong desisyon ng presidente
Tungkol Oo. doon sa pagtanggal ng tax sa fuel. Ang sinasabi po kasi tanggalin yung Ito yung excise tax. excise tax, okay. Sige. Suspend lang naman. 6 pesos lang yun sa diesel, pare. Malaking bagay ba yun? 6 pesos? Maliit lang impact niyan. O 6 pesos o 7 pesos. Parang ganun lang eh. Okay? Tapos malaking mawawala ng revenue. Paano babayaran? Yun lahat po ng halimbawa, itong DOTR, humihingi ng additional 5 billion. Yung pinaliliwanag ko po, nag-press conference pa to si ano eh. O si Giovanni, Secretary, Transportation, acting ba to? Acting. acting pare, acting lang. Acting like. Acting like Transportation like, Secretary. Giovanni Lopez. Nag-press conference pa tungkol doon sa kanyang yung service contracting program for PUB. Okay? Humihingi po siya ng additional 5 billion daw. Sa makalawa, April 15, sisimulan na raw po itong ano na to. Ano ibig sabihin nito? Babayaran daw yung mga public utility vehicles, jeep. Hindi ko alam kung ano-ano yun bus, TNBS, ano ba? Kasama ba lahat? Ano ba? Well, Hindi malinaw ang yabang-yabang nito sa press conference eh. for now, nakita ko yung sa bus at jeepney operators Muna. 30 to 100 pesos per kilometer. Ha? Paano mo mabibilang yung kilometrong binabiyahe niyan? Meron ba silang paraan para bilangin yung kilometro? Kasi based on Oo. kilometro eh. Oo. So ilang libong jeepney yan at bus? Ilang libo kaya? Wala namang po figure ang LTFRB. Alam na mga LTFRB. It will cover 800, mahigit 800 ruta nationwide, pare. 500 plus ruta sa Metro Tapos Manila. bibilangin mo, bawat sasakyan, kung ilang kilometro tinakbo. Hindi may nabasa. Meron ba siyang paraan para gawin yun? Kasi po daw, ang dahilan niya rito, dahil ayaw nang bumiyahe ng mga public Ay, grabe, utility vehicles. Lalo-lalo na kung hindi rush hour. Dahil po kung walang pasahero o matumal ang pasahero, hindi ka napupuno, lugi. Ano yung mga terminal, ang daming tao, wala silang masakyan. Ibig sabihin, hindi lumalabas yung mga jeep. This weekend, pare, this weekend. Okay. Ewan ko lang ngayon. Ang suggestion nga ni Fairing Chris na, wag na yung mga ganyan kasi ang complicated eh. Inflationary yan, bro, pag ginawa mo yun. Ito hindi. Pareho lang yun. Ay, di ba? Hindi eh. Pareho lang yun. Hindi pare, yung iniisip ko ganito eh. Di ba? So ang problema diyan, nababawasan po ang public transportation kapag yung matumal na ang biyahe. Hindi na sila bumabiyahe kasi lugi sila eh. So wala daw masakyan ng mga tao. So para lumabas pa rin sila, magsayang ng gasolina, babayaran ng gobyerno. Hindi ba tama lang yung That will ginagawa cost ng mga 5 billion PUBs? peso budget yan, pare. Ha? 5 billion pesos yung budget para dyan Yung sa additional. service contracting program. Additional pala. Yung additional yun. Medyo magastos din. Meron daw po siyang 1 billion program. Ewan ko kung kasama yan. 823 road-based land transport routes nationwide. Pati maritime, pare. 800 million daw yan. And 200 million for maritime transport. Aray ko. 1,000 transport operators daw ang makikinabang dyan. At saka 50,000 PUB units. Ang dami statistics eh. Ang gusto lang namin malaman, ang operating procedure po nito, paano nyo gagawin. Yung bibilangin nyo yung kilometro,
bawat sasakyan. Ayun, pare. Ikaw, Ano? hindi ka tumitingin sa teknolohiya eh. Ano? Sabi ni Secretary Giovanni Lopez, acting, Ah. gagamit ang LTFRB ng Global Positioning LTFRB ang gagamit. Ay, wala mangyayari. para sa programa. ma-verify yung distansya ng each unit. Wala Kung mangyayari. 100 kilometers. Maganda po sabihin yan. Teka muna. Hindi ko lang alam yung kung mga kayang gawin ng LTFRB Yung mga yan. traditional jeep ba may GPS na ba yun? O, alam ko yung modern units. Kakapitan. Pero, Lahat. Paano yun? Hindi ko alam eh. Yung kanya salita lang para sa akin eh. Where's the blueprint? patintero na naman LTFRB sakali ito. meron daw GPS. Oo. Tapos doon bibilangin. Meron bang tauhan ng LTFRB para gawin yun? Is it equipped? Actually, yun ang susunod kong katanungan. Yung mga nasa opisina maglabas. Fantastic plan Oo. na, wow, to implement it, naku po. Ito yung mga dating pinasakay sa mga tren, bus at ano para malaman nila ang problema. Oo. Pati raw po, They will go out in the field. UB Express kasali. Okay? At ang makikinabang daw, 15 million commuters. Wow. Alam na alam May niya mga yung numero, no? Pala. Ha? Ano to, nagpapaandar yung ating transportation. Alam naman natin, maski wala pa tong giyera sa Middle East na to, ang tindi na ng krisis natin sa Yung transportation. ruta pa lang, hindi nila na magagawa. Natansya mo yung 15 ruta million. ng mga jeepney, bus. Ha? 2 years ago, sinabi nila in 6 months, buo na nila yung mga review ng mga ruta. Wala po nangyari doon. Wala. Kaya walang masakyan. May mga ruta, ang dami-daming sasakyan. PUB, public transport. May mga ruta naman, naku po, kapal ng mga tao, walang masakyan. Bagkos ang pinaggagawa na, nakikipag-away sila dun sa mga operators o yung mga jeepney drivers na ayaw magbuo ng kooperatiba. Ngayon, Kaya ayaw umubra to, kayo, hindi kayo cooperative. ang Mag-cooperatiba. benepisyo po sa atin nito, 20% discount tayo sa pamasahe. Ba't hindi nila ibaba yung... Ano po, ang daming pasikot-sikot. Sabi po ni Lopez, the President's directive is clear. Ayan. Naturo na naman. Nagamit na Pangulo, naman. ano? Kailangan daw po tulungan ang mga drivers and operators. But at the same time, tulungan daw ang mga pasahero. Anong GPS trackers? Ano ba yung GPS trackers? Bibili yung LTFRB. Ilan Yung libong... mga modern jeepneys, meron na daw niyan. Ilan lang yun eh. Oo nga eh. So, It ilan libong units yung wasn't- bibili na GPS? Meron ba sila? It wasn't explained kung O orderin pa nila yan? orderin pa yan. Okay, sa makalawa na yung implementation nito eh. Ang monitoring daw po, LTFRB, LTO, Coast Guard, at MMDA. Ako, apat-apat na yung Ang dami. Pare, ayan na. Mag-uusap na sila. Okay. So may request daw na 5 billion. Yan. Ano po to? Initial, ano lang to eh. Grand plan. It's a grand plan na kailangan makita po muna natin paanong ipatutupad dyan ng DOTR. Okay? Ito pa, pare. Ngayong Abril, magtataas na po ng kuryente doon sa mga Meralco franchises, franchise areas. Malaki-laki more than 50 centavos per kilowatt hour. Malapit. Ha? Oo. Ang mangyayari po to, halimbawa, ang typical household na 200 kilowatt hour, ang kanyang consumption, mahigit 100 po ang increase niyan. Yung 200 kilowatt hour, payat yun, pare. Kaya, Mahigit 100 ang increase. Pangatlong buwan na po ito na sunod-sunod ang increase. Okay. Meron ba tayong sagot doon? Wala pa po. Yan ang
meron po mga report, sinasabi naman ngayon, 200 kilowatt hours, mga net adjustment, 107 pesos ito yan. for Per kilowatt hour. 200. Oo. For 200 Pero, sino ba consumption. 200? Usually, mga 400 yan o 500 eh. Oo. So may 200, 300 ang increase. 300 na sa pinakamataas. Mabigat yun. Bigat. Tapos may pamasahe pa, tapos mag-increase pa ng presyo ng pagkain. Okay? Hirap nitong summer na to. Meron po nag-aral. Medyo dihado raw tayo dito sa crisis na to, sa buong ASEAN. Okay. Okay? Dahil siyempre, ano tayo sa oil. Okay? Lahat po ng ating crude imported. Sa ngayon nga, gasolina, petron na lang ang nagre-refine dito. So lahat po sila imported na. Kaya gusto ko marinig yung hearing ng House at saka ng Senado tungkol dito sa mga oil companies. Kagaya nga na sinasabi ko, dominado yan ng ilan. Yung mga maraming deregulation na yon, liit-liit. Ang liliit lang ng papel noon. At tapos sila pa maiingay. Wala kartel. Wala 0.0000 ang inyong share sa market Oo. Sali-salita pa kayo ng ganyan. At talagang dominado dyan, Petron, Caltex, Shell, Caltex, Total medyo, tapos yung Phoenix. Pero yung Phoenix, ang liit na lang nun. Yan. Yung jetty. Hindi ba? Oh, Yun ang mahilig magpa-interview eh. 000. 000. Ano ba ang ginagawa natin sa transportation? Naku po. Yan ang mobility, ang importante sa atin. Ang inaasikaso ni Lopez ay yung 40 to 100 pesos. Yung ibang aspects ng public transportation. Hindi, with regards dun sa, ano ba yung tawag dun sa programa niya? Yung ni-roll out niya. Kasama daw ang maritime. Project ba yun? Oo. Project. Kasama. Kasama. Mamaya, meron tayong mga balita sa maritime. Naku, nagkakagulo din dyan. Kagulo dun siya. No? 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Oras hatid sa inyo ng NGCP. Karambola sa DWIZ. Meron na! May bagong tourism secretary yun. Ayan, sarap. Pero congratulations muna sa Unimasters Conglomeration Incorporated. Noong Disyembre po, nakakontrata sila 250 million for the construction, design and construction ng mga busway stations daw dito sa EDSA. Wow, galing! Congratulations ha. Magkano? 200. Bakit ginagastusan ng gusto yung busway? Oo. Gagawin permanente na kasi. May mga next year daw magkakaroon na ng additional. Mahigit isang taon? Nakontrata noong December. So next year magkakaroon na ng additional. Mahigit isang taon bago galawin yon. Hindi ko alam eh. Hindi pinaliliwanag ni Secretary, acting like Secretary. First quarter daw, magsisimula na magtayo ng 3 istasyon. So, Talagang pinermanente na nila. 16 months bago masimulan kung na-award yung ewan ko hindi ko maintindihan tong Hindi nga natin alam kung anong terms niyan eh. Cubao, Magallanes at saka sa Parañaque daw. Oo. Paano naman magkakaroon ng Parañaque yung bus station? Pare, hindi umaabot ba doon yung EDSA bus station? Hindi, dun sa ano yan, parting, ano ba tawag dito yung, ano ba yung bago yung, sa PTEX? Makapagal Highway o PTEX. PTEX? Kasi yung parting yun, Parañaque na yun eh. Pero nando ba yung bus station? Yung bus Bus lane? carousel? Umaabot doon? Bakit kasali yun? Paabuti nila. Hindi nga natin alam Ay, kung ano. PTEX nga pare. Hanggang PTEX. Oo. Hindi nga natin alam. Sabi po ng DOTR, they will focus Oo. on the bus stations. May design, pare. Bakit kaya? Bakit? Kasi po, it is scheduled for privatization. No, pare. Ginagawa na natin. Ayan! Hindi, pare. Gagastusin na natin.
ano daw, it will accommodate more commuters, particularly senior citizens. Yun ang and sabi nila. persons with disabilities. Ayan. Yun lang ang sabi. Bakit Bakit may nga, drawing bakit nga sa busway ang concentration artist rendition. ng ating mga measures, public Oo. transportation, hikahus na nga yan, Ano, yung mga nandun sa West Service Road at East Service Road ng Bikutan. Kasi Paano naman ipa-privatize. sila? Hindi ba sila pwedeng ayusin ang kanilang doon, Eto stasyon pa. doon? By Kabilang ng next, kali yun eh. babayaran na raw po yung mga Toyota at saka Mitsubishi Cars Company. Nako, patay. Yan ang Doon sa utang natin. Yan ang patay. Sa with tax payment certificates. Wow. Next year na po, bayad na yan. Laki daw ng utang natin eh. Yan. Di ba nabito ng presidente nabito to? yan ba? Bakit kinokontra ang presidente? Sino nagsasabi ba niyan? Ang DTI. Ha? Oh. Ayaw Why? mo? Hawaii? Kasama sila sa racket eh. Ikaw no? 4.3 billion yan. Nag-announce nga ng mag-produce na raw ng hybrid ang Mitsubishi. DOF. Hindi lang DOF, yung DTI. secretary mismo. Oo. Pambihira. Kakatakot naman itong mga ganito na In the announcements. midst of crisis, yan ang mga pinagsasabi nyo. Okay. Ngayon, Yan ang mga, Kasi, yan ang inyong mga measures hindi kasi tama to yung ease the tama yung timing Crisis. kasi. Ha? Mahal ang Gugul- gasolina. guguluhin ninyo Mag-EV ta- na kayo at hybrid. Ayan. Ay, di, pero yung ano balikan mo. pero yung secretary mismo mag-a-announce? Hindi, tsaka bakit natin babayaran yung 4.3? Ano yun? May review na ba yun? Wala. Wala nga eh. Binito ng presidente. Bakit ibibito ni presidente yan kung sa tingin niya ayos pala yan? Nagkaayusan. Anong ayos? Ngayon, Ang kayo tingin na niya, mismo nagkaayusan. O, kaya nga, ba't niya bibito yun? Ngayon, ibabalik ninyo. What's Okay. the point? Ngayon, ang problema po kasi sa delivery ng mga pagkain and everything, yan si transport. Sabi po ng Marina, ang shipping online ticketing system na raw po. Online ticketing system. Inutusan na lahat ng shipping companies and operators. Okay. Kahit na yung Roro. Online booking na raw po. Online ticketing system. Ayan. Maganda ba yon? Online ticketing system. Oo. Oo. So, SOTS po ang tawag nila yan eh. Ang unahin ninyo, Shipping online ticketing system. ang unahin dapat ng Marina, yung upgrading ng ating Shipping commercial company. shipping. Kasi 40 years old, karamihan yata dyan sa mga barko natin eh. Not only are the second or third hand 40 years old, shipping. 30 years. Mga galing sa Japan, tignan ninyo muna yun. At walang nag-i-invest ng bago. Walang... Ikaw naman, merong vendor eh. Technology vendor. Yes, we know. yung online Yung system. Ay, yung online, may technology vendor yan eh. Please go ahead with that technology vendor. But please, At the same time, asikasuhin din po yung quality. kung yan mga yan ay magkakaroon ng disgrasya mismo, nasusunugan, etc. Ano yun? Eto, Walang passenger nag-i-invest na ship, bago dyan eh. motorboat, nagbanggaan po. Diyan sa may Zamboanga. Yan ang sinasabi ni Jonah. Yan muna. Zamboanga City, passenger vessel. Yeah. MV SUG Adventure. Yeah. Ano nakabangga? Isa pong bangka, motorized bangka. Galing. Ano ibig sabihin niya kaya? Nag-malfunction daw po yung carburetor nung bangka. Nakita. Nag-lose control, nabangga niya yung passenger ship. Matinding lose control yun. Yung carburetor mo lang ay nagka-problema. Yan ang sinasabi ko palagi. ito We have never had
We have never had any effort to Upgrade. refleet and Oo. upgrade our fleet. May DBP dati, billion ang ano natin for refleeting. Oh, bakit Ano natin- nangyari doon? Ano nangyari doon? Sino-sino yung who were those availed of all of those billions of pesos? Avoid shipping. Kaya tingnan natin. Nagbago-bago na yan. May go, may ano, may ganito. Ay, ang dami na yan. Eto, Pero walang, hindi, yun ang gusto kong katanungan. Hindi ba, That's not- wala bang encouragement or, well, They have a lot of an incentives. ecosystem na may incentive na They have a lot of i-rebuild incentives. Oo. They have a lot of incentives. Ang problema nga wala namang effort na nag-ano. Well, all of them are going to real estate. Well, ito, may online ticketing system. That's a modern, it sabi po, eto daw, will eradicate ticket scalping. Aha, Okay, this will help ensure ample supply of fish Ano yan? at affordable prices for Filipino consumers. Which one? Sabi po na Philippine Fisheries Development Authority. Ano yung dahilan kung bakit ample supply? Tatanggalin na raw po yung entrance fee sa regional ports. Hindi po yung mga hindi po ba yung mga palaisdaan ang kailangan tupagin natin? At saka pagbabago Tsaka ng yung fleet, fleet. pati equipment ng Entrance fee sa mga ports, yan yung measure natin para ibaba. Ample supply of fish daw. Okay. At yan daw pong kanilang ginagawang yan ay to follow the order of President Marcos. Tinanggal ko yun. Okay. Ano tinanggal mo? Yung paragraph na yun. Nahawa ko sa presidente. Kasi daw po, Press nagdeklara release na pa siya ng Oo, national bakit? law. Press release. Yun lahat daw po hereby informed na temporarily suspended ang entrance fees. Ayan. Ano ibig sabihin po niyan? Ano Entrance daw? fees sa mga Ample ports. supply. Ample supply of fish. Tingnan nyo rin, PFDA, kayo ang in-charge din yan ng mga cold storage. Ha? Oo. Ample supply nga, pero tatapon din yan dahil wala naman kayong cold storage sa Aha. mga ports. O, paano yun? Paano yun? Hindi nyo itinuturuan yung magdaing or whatever it is. Ano yung tinapon na isda sa Bicol? Oo nga, yun na nga. Naalala mo Ay, yun? hindi, dahil daw sa Holy Week, yun? Walang yelo. Walang yelo. At kaya sinara. Paano nangyari pala yelo? Hindi ba kayo nagkapag-koordinasyon sa mga mangingisda? Nangingisda sila. Pagdating nila, wala. Ang wala daming paglalagyan, dahilan oo. Ah. Hindi, okay. Ito pala yung in-edit ko. Meron sila yung 3-month closed fishing season. Meron. Which allows fishing stocks to replenish. Ayan. Okay. But this does not solve yung tinatanong mong cold storage no? Kaya nga Kaya nga pagkain yan Paano gagawin mo doon? Ang dami-dami natin dagat. Ang mahal-mahal na isda rito sa atin. Okay. Eto pare, police. Meron daw fishing vessel dyan sa Mindoro. Walang lisensya ang mga crew members. Paano nangyayari? Marina rin yan. Marina rin yan. Nandun tayo sa online ticketing system. Arestado po. Lisensya. Ang may-ari ng bangka at yung kapitan ng bangka, arestado raw. Kasi hindi sila license. Oh, shit. Tapos pinagkakabalahan natin yung fee. Yung SOTS, yung online shipping, online ticketing system. Galing. Pwede ba yun? Okay. Ay, yung landfill, pare, nabalitaan niyo yun. Si Tabotas, yung nasunog. Sinunog. Paano nangyari At yun? ngayon, chinecheck kung apektado tayo. Malapit-lapit sa atin yan, yung usok niyan. Kasi pag nasunog ang isang landfill, toxic ang ang fumes niya. Ano yan? Bakit ba nasunog? Again, Baka sinunog. 65 families po dyan sa Bulacan, sa isang, sa Ubando, ay evacuated. Dahil po apektado sila nung nasusunog na basura. Ang fumes niyan pare poisonous oo. Bakit ba ang ating mga landfill? Yung sa Cebu. Ano nangyari sa Cebu? Bumagsak. Yung sa Dito. Montalban. Bumagsak din. Rodriguez, bumagsak din.
Ito naman sa Nabotas, Sinunog. nasunog. Sinunog ba? O... Palagay ko Baka sinunog naman yan. spontaneous combustion. Ewan Naku, ko, putra. methane yan eh. Nagbi-build up yung ano niyan. 20 oras pong nagliliyab yan. Ibig sabihin yan, hindi yan nakikita man lang ng ano. Ibig sabihin, hindi, walang inspection Walang yan. inspection. Walang science, walang... No, Sino ba dati nag-ooperate niyan? Si ano yan eh. Romero. Oo. Mikey. R2. R2. Ayan. O ngayon, ligtas na siya. Wala na yun eh. Pero hindi nila malapitan ng 24 hours nasusunog Siyempre, yan eh. mahirap Kasi yun. low tide, hindi makalapit yung ano. Hindi wala ba tayong chopper na napapanood sa TV yung Wala. bubugahan ng No, we tubig? don't have- we Wala, don't have wala that. ganyan. Hindi, tsaka hindi naman talaga Bubugahan ng science ang tubig. ginagamit dyan sa mga landfill na yan. Yun ang problema dyan. Lalo na doon sa yung Saka nabotas methane na- gas to, Transfer, mahirap. parang transfer station lang yan. Oo eh. Oh, yung Greenpeace Philippines po, ang sinasabi nila, mukhang napapansin nila, palala ng palala ang sitwasyon ng mga landfill dito. Matagal One na accident after another. Matagal na namin dito sa Karambola. Napansin yan, di lang ngayon. Oo. Kayo naman eh. Matagal na namin sinasabi yan. DNR yan ha. Sa lahat ng mga areas, lalo na sa urbanized areas, tignan ninyo yung mga so-called landfill. Ang nakita raw nila, kasi sinara na itong landfill na to. Matagal na. At hindi na pinansin. Mm. Ngayon, bigla nasunog. Big mo sabihin, pag sinara na, wala nang ano yun. Hindi, meron. Toxic chemicals. Meron Okay. there is a closure procedure for landfills. Oo. Ang problema po, Ay, hindi pwedeng babakuran. Hindi, nila hindi, lang. hindi, hindi. hindi, meron yan. There is a procedure. Binabaon nga yan eh. Tinatabunan ng ilang pie ng lupa. Na may konkreto pa. Para- As a matter of fact, Kasi lahat- po, yung mga tinapon dyan, mga toxic Yes. plastics. lahat. Alam mo ba yung microplastic? Ang dami niyan. Kinakain na natin. Mm. Yung plastic po, pag sinunog nyo yan, very toxic yan. Yes. Ayan. So nasusunog yung mga nandun. Petro, ano yun? Ah. Well, huwag kayong mag-alala. Minamap out na ngayon ng DNR. Ano ibig sabihin nun? On-site validation at aerial assessment via drone kung saan kumalat yung ano yung usok nitong ano. O ngayon, pagka na-map out na nila, Huwag Air kang quality, nagmamadali, air quality. minamap out nga Air muna. quality. ay Para ngayon, ano nga monitoring mangyayari yan. kung na-map out na nila? They will, Paalisin yung mga tao ron? Initial advisory bibigyan namin. they will ng mga advise tao. the resident. O bahala kayo sa buhay nyo, yun ang ibig sabihin ng initial advisory. Hindi ko maintindihan eh. Where- Bakit mo pa where ang i-announce yung ima-map out mo? Anong use nun? Sa mga residente doon. Kailangan nila advice. Anong gagawin namin, DNR? Dahil sa kalokohan nyo, hindi nyo binantayan yan. Yun ang Hindi. So, i-map out nila, sasabihin nila, dito delikado kayo. So, bahala na kayo sa buhay nyo. Ganon? Hindi, ang mapapagalitan dyan yung mga residente. Sinabi na namin sa inyo Huwag kayo na huwag kayo tumira. dyan lumalapit. Huwag kayo, Huwag kayo maglagay ng kung ano. Pare, yung mga na-evacuate sa Ubando, Bulacan, wala ka malay-malay yung mga tao doon. Ang tagal na nila dyan, mga ninuno nila dyan na nakatira. Maglalagay kami ng landfill dyan. Hindi pa kayo umalis. Alam niyo yung maglalagay kami. At saka malakas si Romero, di ba? Ano ba yan? Bakit kayo? Mas So, matagal na kayo dyan eh. Nag-press release ng DNR ng mapping. Oo. Wow. On-site mapping para malaman nila Para extent malaman ng kung damage at, at saka- danger sa mga tao. Hanggang dito sa Metro At Manila. saka Really? saan ang ano na Ano Hangin, yun? kasi Para ayan. saan daw yung mapping na yun? Para masabihan ng mga lahat para ng mga masabihan tao. yung mga tao. And then, mabigyan ng pag advisory. nasabihan, Mag-face mask kayo. Mag-face mask kayo. Yan. Ayan. Bahala kayo sa buhay nyo, in other words. At saka yung kayo mga nasa paligid dyan, lumipat na Lumipat kayo. na. Do not stay there. Ito daw po, merong arestado mga Chinese, Siam. Mga 50 million worth of heavy equipment. Illegal mining po dyan sa Surigao del Sur. Bakit mga Chinese nationals ang... Marami Paano dyan. nakakalusot to mga to? May sinara daw na gold gold mining Anak ng tokan, lalakas nito, lalakas ng loob nito. Diyan sa Surigao del Sur. Sino ba ang taga Surigao? Kantilan. Kantilan. Kantilan.
Caracan River. Lupit na nagyabang po ang DNR, ito raw pong pagkasara nito, demonstrates the DNR's unwavering commitment. Yan. Ano yan? Nakita mo na, unwavering eh. Unwavering. Kita mo na? Kaya nyo ba yun? Oo. Unwavering commitment Hirap yan, ha? to enforce environmental laws and protect our natural resources. Yan. Okay? Hindi ba tip of the ice cream to? Yung, yun ang mas Ang dami illegal mining dyan. Oo eh. Siguro hindi naglalagay ice ito, cream, kaya no? ito hinuli. Huli ka. Ha? Huli ka. Huli ka, hindi ka naglalagay Oo. Pambihira naman. Ano ba ang problema natin dito sa... Yung sinasabi ko sa'yo, pare, yung mga kaibigan ko nagbomotor, sarado yung... Sina JB nga, Bakit senator na yun. bakit walang ginagawa? Si Senator JB, nagalit every time na dumadaan siya dyan, lalo na yung dyan sa Rizal area. Sa Marilaki. Marilake. Kasi sinasara, hindi naman kanila yun. Alam mo ang basic na kanilang ginagamit? Tax declaration, pare. Bakit nagkaroon ng tax declaration? Ang Ang tax isang reservation. Ito na nga, ang tax declaration na nag-i-issue niyan, yung ano lang, munisipyo. Munisipyo. Kasi sasabihin, ito, meron kami dito. Ano yan? May kasalanan yung munisipyo Of doon? course. Of course. Hindi yan, ba't hindi sitahin Saka nyo? DNR, sabihin nyo, ito, hindi kayo pwedeng ganyan. Public lang dito. Meron kami. Dito Binakuran na raw at bawal. May Penro May DNR. yun na nga, sa mayroon, LGU, hindi lang Penro, may Senro, may Penro. Oo. At saka meron silang mapping nga eh. Ayun nga, Meron I'm sure sa opisina na nakapaskil yan. Ano? Ito, mga areas ito na yung ito, i-color hindi code pwede. na natin eh. Oo. Bawal dito. Bawal. Pare, ilan ang reservation sa buong Pilipinas? Ay nako. Na lahat may mga private Meron. armies na nagte-take over. May mga nagte-take over. Tax declaration lang eh. Ang ano lang katapat niyan, tax declaration. Yung may mga lupain sa Antipolo, Ay nako, wala na yan. yung pong tax deck, Ay, okay? May mga nag-consolidate Yes. na malalaki. patungan, Yes. tapos i-consolidate Yes. na naging real estate Estate. na at Kasi- golf course. At, At sila na may-ari Sila, lahat hari noon. Meron nga ako, Mga bundok to, pare, na sila na ngayon na may-ari. meron akong kopya dyan sa Antipolo. Ito, dalawa. Kanila yung titulo, the original OCT, Original Certificate Title. Oo. Pinatungan, katakot-takot. Ng tax deck. Oo. Tapos, ang kalabang mo doon, nilagyan na nila ng ano. Di ba, anong ibig sabihin ng land grabbing? Hindi ba economic sabotage yan? At walang nangyayari? Yung land grabbing, hindi na nga land grabbing. Hindi na land grabbing. Super land grabbing ito. Anak ng wedding, oh. Tahasang nakawan na. Tasang nakawan ito. Oo. At yan, the local governments are... May DNR units ba in May- every local government? May sentro eh. May sentro. Community environment. Ayun. May sentro eh. Yun ang dapat na umasikaso Sentro, dapat sentro, tsaka yung mga lahat ng LGU, mini-meeting ninyo yan. Boss, dyan. Ng ito, DNR. itong area na ito hindi pwedeng bigyan ng mga tax tech. Kung meron ng tax tech dito, automatic So much wala. to be done sa DNR talaga. Daming, ang daming Ang kailangan. dami nagte-take over ng state lands, natural resources natin, quarry, Mining, kung lahat. ano-ano. Quarrying. Yan, water. Yan landfill. Naku Ay, po. nako. Lalayo ka pa, meron pa nga dyan, mga resort. Kawawa Real itong si estate, kawawa to si Si Beach School. School. Sakit Ay, na ulo niyan. Doon na lang yan na lang sa Masungi. Tingnan mo, before Oo. Masungi may subdivision eh. Oh, yun na nga. Ano, Paano nagkaroon ng nagkaroon ng subdivision to? subdivision niya? Reservation yan. Kaya nga. Paano yun? Tapos babanata mo yung Masungi. Anak ka ng wedding. Hindi ko maintindihan. Pero hindi eh. Ang nakakatakot kasi armado eh. Yun na nga. Eh, sino May mag- mga, May ano mga po, kasama. oo. High power. High power ammunition ang kanilang ginagamit. At ang dami nila. Ang dami. So, mga ordinaryong tao, wala magawa. Pati yung mga nagbabantay dyan ng mga association, walang Wala magawa. yun. Wala magagawa. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882.
Karambola! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Meron na ba? Meron na. Meron na. Meron ng acting. May acting na. Ano Dita ba? Angara Matay. Ha? Anong background nun? Matagal na naging commercial counselor natin sa Tokyo yan. Anggara. Oo. Matay. Ang Matay. bigat naman ang apelyido. Pareho na bigat. Pareho mabigat. Bago raw po secretary ng Department of Tourism. Yeah. Seasoned public servant. Yes. International Economic Management. Yan. Yan. Marketing po kailangan natin. Yes. Commercial counselor. Ha? Sa Tokyo. Ginakul pa nila Dave Gomez to eh. Ganon? Her appointment reflects the administration's push to position tourism not only as a cultural showcase, but as a strong driver of jobs, businesses, and regional development. Yun. Damn, God damn. Ayos. One mere appointment. Merit. Nasolve na lahat ng problema natin. Yes. Sa isang, ganyan ba? Ganun, hindi ba fake news yun, pare? Hindi Hindi naman. naman, sobra ka Hindi fake Hindi news naman. yan. That's an optimistic Optimistic. news. It's an optimism. Yes, Hindi fake news, ha? It's The administration aims to further align tourism Yeah. with economic growth, Yan. attracting more investment, supporting local industries, and ensuring that the gains from tourism are felt across the regions. Yan. Talagang ginakol, ano? Dave, Ah? I hope one of your reporters will not get the original piece of endorsement for Maria Cristina, the original DOT Prasco. Secretary Prasco. Ayun. Kasi exactly the same eh. Exactly the same. Hindi man lang At saka nagalit, pinalitan lang ang pangalan nag-cut and paste nag-issue lang. rin ng press release yung Malacanang press corps. Ayan. Hindi raw sila tumatanggap ng 50,000 a month Alam mo, na Per reporter? Per member? hindi, of kasi the- meron hindi, may naglabas eh. Kaya hindi nyo may nire-report naglabas na na intriga. nakaratay na yan si BBM. Intriga. dahil yung nilalagyan kayo. Yes. Yung Pinagpapapatulan Alam nyo mo, naman yung Kaya tuloy, ang reaksyon ng PCO, hindi ko maintindihan eh. Oh. Presidente pa mag-a-announce nung reduction in diesel price. oh. Saan mo naman nakita? Paano naman naging magandang solusyon yun? Alam mo, itong aking sinasabi lang sana din sa ating mga comms managers ng gobyerno. Pag intriga, tapos sasagutin ninyo, alam nyo Oo, nang intriga yun eh. Intriga eh. Pinatos mo. Di ba? Pare, Pinaypayan di, mo. Di yung tuloy-tuloy na yun. Intriga nga eh. Yung news cycle Pinatulan mo eh. Pinatulan mo eh. Oh, paano? tawag dyan ni Trixie, patola eh. Di ba? Gusto-gusto nila yun. Siyempre, kung ako nag-intriga, ang question kasi ganito, totoo ba na si Presidente? Intrigue. Hindi intriga yun. Tapos sinabi, tumatanggap kayo. Nag-issue pa rin. Oh. Yan. I can understand. I saw individually over the weekend. Alam mo yung mga press ilang press Facebook, corps na yan, nung panahon ko walang ganyan. Wala. Hindi, ngayon na may Ay, Facebook bakit na. kailangan nyo mag-press corps? Para Yun ikartel na ang nga news? Oo. Now, some individual Malacanang press corps, sumasagot na, okay yan, sige, yan ang opinion mo, pero para yung buong press corps, Kaya nga, nag-issue kayo ng official intriga. statement decrying. Sama. Sa akin, ha? Para kayong landfill. Hindi, yun ang akin, kayong dalawa pareho kayong editors. Yung bang intriga, sagutin mo ba yun? Alam mo lang intriga yun eh. Dapat. Hindi, remember ako ng ilang press corps, hindi na pinagpapapansin yung ganyan. Yung, Hindi, at saka ang suggestion nga akin na Dave, dahil ka nagko-cover kami, no? Busy kami, ganun lang. Halimbawa, diba? sila- Hindi sino nagsulat ng press release tungkol kay Angara Matay. Nasolve na lahat ng problema natin sa isang appointment pa lang. Ayan ba, Hindi, yan eh. trabaho yan ng matinong journalist. di ba? POC, Sana ang gawin na lang nila. ano yan? Kung halimbawa, may totoo ba na si Presidente ganito, maglagay na lang kayo ng website ninyo na ipinapakita ninyo all the positive things na nangyayari
Para Kesa sa sagutin na. kayo na sagot. Mga ito, pare. Ito ang tindi. 1 billion counterfeit cigarettes. Ibig sabihin, fake po. Ah, 4 na Chinese na naman arestado dyan sa Lapu-Lapu City, sa Cebu. Ano At yan? sila po ay gumagawa ng sigarilyo. Paano nangyari yun? paano nagsimula ito? At ngayon lang nahuli. Ang hirap pa ata mag-organize ng factory na sigarilyo. Ang dami mong i-import na mga machinery, yung separator, yung mga ganon. Yung rolling machine. Hindi mo naman pwede itago sa bulsa yan eh. Ibig sabihin, nakalusot yan lahat sa customs. Customs, local government. Si Mayor Ahong. Sino? Si Mayor Ahong Chan. Meron pa silang, sa industrial park daw to nakalagay. Nako. Industrial park pa yan. Oo. Sana kung liblib na po. Hindi, lapo-lapo. Wala kang liblib doon eh. That's a very, May compact warehouse area. doon sa compound. Ha? Industrial park yan? Pag tignan na ninyo. Ano industrial Sino yung park? nagdadala dyan? Walang nakalagay dito eh. Medyo... Ang mabigat po niyan, baka, Nartates lang ang kinokot eh. ang mabigat po dyan, paring Conrad, paring Joel. Kung yung industrial park sinasabi nila, yung original na pesa sa Cebu. Pucha. Okay. Government hawak niya. Government yan. Nakalagay sa isang barangay Basak. Ano yung barangay Basak? Ang warehouse. Okay? Pambihira naman ito. Pero sunod-sunod na raid Oo. Meron pa yung fake din na pabango. Hindi, daming sunod-sunod na Pabangong right? fake at saka cosmetic products. Mahigit 700 million naman. Bakit ganyan, pare? Valenzuela City. Nako. Okay? At customs naman po ang nakadali nito. Okay. Valenzuela City. Ano ba yan? Sentro na ng mga fake? Nagiging ganun, ha? Pabira, kakatakot to Eto pa, smuggling naman ng sigarilyo. Diyan naman sa Sulu. Nahuli rin. Sa Sulu, Oo, sa Sulu Navy naman ang nakadali nito. Motorized bangka lang. Bangka lang. Okay? Mahigit 400 master cases. Wow! Ang dami nun. 400 na master cases. So, ang maganda rito, nire-report to ng customs and everything. Yung mga nahuhuli na yan, ng Navy, ng police. Bakit walang nahuhuli na oil smuggling? Kaya nyo ba ipaliwanag yun? Ang dami nahuhuli sigarilyo. Ang dami nahuhuling kung ano-anong counterfeit. O yung pabango, o yung mga... ano pa yung mga ibang goods nahuhuli dyan, na smuggle. But yung Pero oil oil smuggling, smuggling, hindi hindi, nahuhuli. Takang-taka ako May dyan. nahuhuli sa mga kalye, nagpapaihi yung sa mga kalye. Hindi na yung smuggling. Hindi na smuggling yun. Pagbigyan na natin yan kasi talaga tumataas ang presyo ng ano. Let's flood the market. Okay. Pabayaan nyo mag-smuggle na lang. Kaso, you're denying the government the Oo, yung revenues, revenue. much needed revenues. Kaliwat kanan po ang ayuda. At ngayon, naghahagilap sila ng pera sa kukunin lahat yan. Ibig sabihin niya, mangungutang tayo. Ba't hindi mo, ang laki-laki niyang nawawala dyan sa oil I-plug mo smuggling? yung ano na yan. Yung, Agriculture goods. Parang sieve yan Kailangan, na lang, pabayaan na lang. Yung mga nag-smuggle ho, yung mga kasama. Nakikipag-picture nga ho. Nilabas na nga ni Rafi Tulfo yung pangalan yan Oo, nakikipag-picture yan Ha? Nakikipag-picture. Nilabas na nga. Ano pang ginagawa natin? Ano pang ginagawa ng police, ng customs, ng NBI, ng, ano to? Ano ho yan? DOF, BIR. Pinapakita ho yung picture Sabi. Panlaban? Panlaban ho Panlaban! May picture. Di ba kung may listahan na yung senador, di follow up na lang yun. Parang napakadaling isipin Ba't hindi magawa ga?
Yung pong, ito siguro related, Safer Cities Initiative. Ayan, importante. Mahigit 60,000 na po ang apprehended. Okay? Ang mahigit almost 19,000 for drinking in public and smoking in public. Ano yung total figure? 60. 60. Tapos 61,549. Tapos yung drinking, 19. 19,000. So yung iba naghahalo ng simento. At, ganun siguro nangyayari. Hindi, At, almost 6,000 nakahubad. Nakaubad yun. Ba't kayo nakaubad? Naghahalo ng semento. Oo. Sa gabi. Or yung parang pagsama. Mahigit 5,000 minus, hindi nila alam, pare, ganyan kadami pa rin ng violators. Hindi ko maintindihan. Maraming pasaway. Sa karaoke, 1,000, almost 1,300. Videoke, beyond the allowable hours. Oo. Lagpas-lagpas sa alas 10. 30,000 for other violations. Ang dami nito, pare. Ano yan, di sila nakikinig? Hindi Wala, nakikinig, wala mga silang pakialam? Mga pasaway. I see. Although ang Manila Police Department po, hindi po inaaresto yung pag nakahubad daw. Binawarningan lang. Appropriate warnings. Kasi daw may nagsasabi, anti-poor. Yeah. Yun nga yung sinabi nga. Yan nakahubad? Ba, hindi. Paliwanag mo nga sa akin. Find the actual, yung mga rason Yun, sa ilalim no kung the root bakit sila causes. nakahubad. The root At cause. bakit sila nasa labas ng kalye. Nakahubad? Wala At silang bakit sila nasa labas ng kalye. Oo. Find the root causes rather than Of poverty. address the Poverty poverty yan. yan. Hindi ho, naghubad eh. Simple Ang yun. layo niya. Hindi nga nakahubad, nakasabit yung kamiseta rito. Di may kamiseta. At saka alam mo, hindi pare, this is a cultural thing by the way. Meron akong napanood talaga dati na isang period movie kung paano nagkakilalanan si Jose Rizal at si Josephine Bracken. Si Jose Nakahubad? Rizal, Pare, nakahubad? oo, nandun siya sa labas ng saan ba siya nakakulong siya noon sa Tapitan? Nakahubad siya. Mainit. Naguhukay siya ng deep well, artesian well. Dumating si Josephine Bracken, nakita yung Muscle. Oo, yung Marcel Rizal. Oo. At Kaya dahil siya doon na-inlove. in love siya. siya. May cultural aspect din yan, bro. Layo na nun ah. Walang pinag-iba yung... Well, that's how it started. Mayroon na sila noon, pare. Ano yung sinasabi ni Paring Conrad na yung sinasabi mo na kailangan tignan mo yung Root causes. Bakit ako? Ba't ang mga tao at ba't nasa labas? Walang pinag-iba yan doon. Kaya umalis dito yung abot eh. Oo. Kasi nagkaroon ng ng Strike. contractual, yung strike, nagkaroon ng contract violation, etc. Ang isa sa mga demands Sa CBA. sa CBA, Oo, negotiation. Tanggalin daw ang US Marcos dictatorship. Imperialism. Teka muna, Yes. bakit napasok sa ano Yun yan? na nga Oo. Hindi, bigay mo na. Lodi de Guzman daw ang nagtawag. Si Leody. Anti-poor daw yan. Yan. Kasi daw, mataas ang heat index. Kaya naguhubad. Ayun. Kahit wala pong, hindi po tagulan, ang dami nakahubad sa kalsada. Leody, Pinakikita Si yung Leody. tato. Patay tayo pag umulan bigla. Hindi pag raw kriminal Mayo. yung mga yan. Dati naliligo kami sa ulan nung bata kami, bro. Mahuhuli Hindi kayo. nga kriminal, pero decorum ang pinag-uusapan Oo, dito. decorum. Gusto ba natin yun na Nagkalat? yung mga bata, nagiinuman sa kalye, nakahubad. Dami yan sa may amin, sa Paranaque, sa Better Living. Dami sila. May karaoke, may nag-iihaw, may ganun. Kaya nga sinasabihan sila, pag alas 10 ng gabi, medyo relax na kayo. Ewan ko kung bakit nilalabanan nila to. Alam mo, masaklap pa ngayon kasi ang karaoke ngayon, meron yung mga nabibili na Maliliit. maliliit. Yung mga maliliit. pare. Dala-dala Ilalabas mo yun. nila sa kalye. Oo, Kaya nilang bitbitin yun, bro. Tsaka Nanalo ako ng ganyan USB sa raffle. Tsaka Oo. malalakas. Ay, si Alex, nanalo ako. Alex Ginawa- Magno, nanalo Ang nun. ganun ginawa ko, pinarapol ko uli. Yun na nga. Ako kay si Alex, gusto kong bilhin. Pare, bili mo na sa akin. Malalakas discount. yun. Ayaw. Malakas. Yung malalakas bro, yun. Yung, maganda yung design. Oh, ito, anti-poor ba to? Alin? Teka, Kaya, inaresto po, nagnakaw ng mga kable ng traffic lights. akala ko yung Wala na ho traffic sa lights. magawa.
Talagang naghihirap. Teka, ano makukuha mo doon sa kable? Traffic May- lights, kable po ng traffic signal. Ninakaw. So, inaresto. Stealing traffic signal cables. Tig 1.5 meters each. Ba't naman sa lahat ng mga nanakawin mo, Traffic ayun lights. pang traffic? Yun na nga tinatanong kita, may copper, ano ba yan? O, Meron. Meron siguro, yun. No? Pero, aakyat ka. Sa ilalim po siya. Nabalatan na raw po kasi merong ano yan insulation. Oo. Diba? Na parang rubberized Mabuti na hindi nga plastic. siya Makuryente ka. Mabuti nga hindi siya na kuryente. Parang, hindi, meron over the weekend. So hindi gumagana ngayon yung traffic lights no? Hindi na. Tinira kasi yung cable Hindi, eh. tinitira na ngayon. Anak ng Over the weekend may nag-viral, sineryata ni Josel Dariaga, ninanako yung metro dito sa may Mandaluyong. Ang galing, well, hindi magaling. Ang tigas talaga ng mukha nung kumukuha. Binibidyo siya. Sinasagot naman niya, napag-utusan lang po ako. Tapos, puputok. Pare, ano pala yung delikado. Yari ka doon. Tapos nagsisigawan na yung mga tao. Kasi Alam mo kailan niya magpumutok yun, tinira to? Baka magkasunog, pare. nung Biyernes Santo. Siyempre, Walang tao. tsaka naka-off yung traffic lights. Off yung traffic light. Tapos tinira yung kable. Pero matatakot pa rin ako ng kuryente yan eh. Tapos, nakita sa footage, CCTV, Oo. hatak-hatak niya yung kable. Hindi man lang Oy, kung sino man Pet malunor. Ang pet hindi man malunor. lang inayos. Sino man ano? naglabas dyan sa CCTV na tapos nilabas ninyo, ginawa niyong viral, antay-por kayo. Antay Antay po. kayo. May hanapin nyo ang dahilan bakit niya tinira yung, Oo, yung in the traffic first place. cable at saka yung ano. By the way, pwede akong pumasok ditong saglit. Ang akin lang dito, it shows yung napaka car-centric ng Pilipinas imbis na sana yung Public transport. Public transport. But then again, naintindihan ko dahil nagkaroon ng Middle East war at whatever. Ang mga tao ngayon naghahanap ng EV. Ngayon, Okay. Ngayon, itong Manila International Auto Show, last week to Yun. Nako. inano to, dinumog. At ang mga tao, unang-unang tawag nila, mainland, International Auto Show. Dahil puro Chinese vehicles na nandun. BYD, Kia lang yata ang Geely, lahat. Cherry. Dinumog daw talaga yung haba ng mga pila. Ngayon, ang naging... Saan yung ginawa? The usual na lagi, magkano yung 12 pesos per square meter. Ba Ano? yun? Centavos? Centavos per square meter. Parang 10 centavos per square. Yung yung sa exhibition? Exhibition or Expo. Expo. Maliit talaga yung lugar na yon kapag car show. Sa nandun lahat yung car show. Andun lahat. Puro imported. Fully imported. Eh, akala ko for export yun, kaya natin binigay yun ng libre. O halos. Okay. Now ako, look, For export. dati nung kabataan ko na pumupunta ako dyan, pero gusto ko kasi, pagkabataan mo, mga hilig mo yung mga builds, nire-rebuild, nire-restore, may mga ganun eh. Even sa motor, may ganun eh. Ito hindi, talagang Brand new. Brand new Electric. marketing, electric. Kita na naman yung Oo. Manila Expo. Tapos galit na galit yung yung Hati ba tayo sa motoring kita? media. Hindi naman. Dahil sila, usually, bibigyan mo sila ng unang araw para sila pwede mag-cover, mag-ganyan. Walang ganun. At parang, iba na ngayon eh. Iba yung PR ng mga electric manufacturers, vehicle manufacturers. Ito, pure marketing talaga, mga salesmen. Wala silang pakialam sa media. media. Sama-sama kayong nandun. Well, at yung hindi mga na nila vlogger. kailangan ng media Hindi na ngayon. nga. Yun ang sama na loob nila, paring Ira, di ba? Ira Panganiban at nila. Bakit kayo sasama loob? Ganun talaga yun. Dati they were cuddled. Dati, superstar sila. Superstar. Kaya, sa ibang bansa, pag nagma-attend sila ng mga Sila car ang show ano? daw, ngayon, hindi sila Center pinagpapapansin. of At ang attraction. sentro ngayon, yung mga vlogger na may Yan. camera at gano'n. But main thing is, puro Chinese, talaga, imported. Oo pati nga yung gumagawa ng sigarilyo illegal, Nandito, Chinese so, yung illegal pero mining, ang dami daw Chinese tao talaga. Everybody's looking na ng alternatibo ba sa gasolina ngayon. For Kaya, EV. For EV tinitingnan nila. So, di ba? ko lang. Spokesman nga ng Mitsubishi, yung ating finance secretary. That's a trap. Ano ka? Eto pare, tuloy-tuloy daw ang online sabong. May nahuli
Di ba doon sa Manila, Oo. yung sinasabi ko sa'yo, talaga arena. Okay. Ang hirap paano mo itatago yun? Di ba? All along, may nangyayaring ganun, tapos ni-raid. Ibig sabihin, may kapit. Oo. Protektado Ito yun. naman sa San Ildefonso, Bulacan. Illegal online sabong. Lahat po ng online sabong, illegal. Basta sinabi mong online sabong, illegal yan. Walang legal eh. Di ba? Meron ho kami permit. Ano permit? Sa ano? 16 po, pinick up. Okay. Meron ho kami permit na live sabong. Yung talagang sabong ho. Kinunan eh. Hindi ko naman kakilala ito eh. So live sabong na naging online dahil kinunan eh. Kinunan, no? Ganun, hindi. Meron talagang mga live sabong. Hanggang ngayon, siyempre. That's given eh. Every Sunday, usually. Meron. Meron yun. Kukunan ngayon yan. Either Tapos that o titirahin. turista nagkukuha. Pero iba yun. Ito online talaga eh. No? Ito tumira. Meron kasi transaction siya. Ganun ang ginawa dyan. Tapos merong Amerikano po, gustong i-take over yung mga resorts dyan sa Subic Bay. Naku, sino yun? Ang kasama niya, mga pulis. Naku. Hanip naman yun. Ang lupit nun. Ang American National daw po, nakulong na raw dito yan. Falsification ang kanyang demanda. Siya yung magte-take over noong 2 resorts. At ang kanyang mga escort ay ang PNP IMEG, Integrity Monitoring Enforcement Group. Naku. Tapos may private army na kasama. Patay. Sa Sa Subic pa, Subic. ang lakas ng loob niya. Ah. Subic SBMA o sa Subic Town? SBMA. Wow, lakas ng loob niya. Oh. Pero nag-deny po yung PNP IMEG, hindi raw po sila escort ng foreign national. Gusto lang nilang i-validate yung complaint. But, no, hindi pwede yan. Kaya sila sumama. Hindi pwede yun. Dapat pwede? SBMA, you have to go through the SBMA management. Sina Chairman Alino. You cannot just go there and start working on these things. Hindi pwede yun. You coordinate with the SBMA. To validate daw po yung complaint regarding the presence of Special Action Forces personnel Wow. na nagpo-provide ng security doon sa resorts. Yan. Wow. 2 resort. Within the SBMA yan, ha? Delikado yan. Ano, magpapatayan kayo dun? Sabi po ni CEO SBM, ano yun? SBMEI. Ano yung SBMEI? Subic Bay. Robert Gonzaga. SBMI. Yung Special Action Force po. Private security no resorts. Kaya nagpunta daw doon yung police. Ayan. Okay? So, sino paniniwalaan natin dito? Yung, so, official ba yung ginawa ng mga police na yun? Meron kaya sila mission order? Dapat, man lang meron. Kasi kung nagpunta lamang po kayo doon, lalabas na palusot Oo. na you're investigating a complaint. Nagkunyari kayo dyan. Ganon kagulo. Pare, nangyayari dito sa mga negosyo natin. Ano ba yan? Okay. Kaya tapos iba-viral yan. Kamayan Beach Resort. Oo, Yan putya, naman. ano to Sinulat ko na to. Ano? Kamayan Beach Resort sa Subic. Sino may-ari nun? Sino nga ba to? Baka si Big Big yan. Kamayan. Hindi, Kamayan C-A-M-A-Y-A-N. Kamayan. Ang ganda pa nga ng logo nito, yung parang araw eh. Ba't magte-take over yung Hanip pang plane ito, power plane ito. Tapos definitely yung mga kasama niyang Police. Police versus May police. kapit to. Kung ako napulkom, tignan ko na lahat kayo. Magbabaril. Magbabarilan yan. Security yung kausap niya. Alam mo, usually nangyayari ang ganyan. Mga takeover, gagamit ng police na wala namang mission order. Yes. Panakot.
Yan. May dispute talaga. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. This time check is brought to you by San Miguel Corporation. Your world made better. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Morning. Meron akong gustong i-share sa inyo. Naging case study, diyan sa, alam niyo yung OECD, no? Yes. Organization of Organization of yan ang mga Economically mayayaman Developed, po. mayayaman bansa. Okay. Nag-meeting yan sa Paris. Workshop for financial institutions. Ang ginawa nilang case study, example lang to ng how a major infra can align with the international environmental and social standards. Okay? It's a Filipino infra project. Hulaan nyo kung ano. Ano yun? Yung airport sa Bulacan ng San Miguel. San Miguel Aero City. So, inimbita po ito San Miguel na to. At kakausap lahat ng financial institution sa buong mundo. OECD po, 38 member yung countries na yan. At ginawa example ito. Ibig sabihin yan, isa lang ang sa akin yan eh. Etong bagong NMIA project, medyo magiging attractive po yan sa financing. Kapag pinag-usapan ka kasi dyan sa OECD na yan, main example ng environmental project, palagay ko, makakakuha to ng mga murang financing. But at the same time, meron akong balita, itong DMCI, 16 billion kontrata. Ang nakuha naman sa NAIA. Ang portion po ng subway natitigil dyan sa NAIA Terminal 3. 16 billion ang nakakuha, DMCI. Yan yung spur line. Papuntang NAIA. Kasi di ba alam mo yung subway? Yes. Dapat hanggang ano yan eh, hanggang Taguig. Right. Tapos pumunta ng NAIA dapat yan. Okay? Ang nangyari dyan, Taguig, Kumanan, Umikot. Makati, nag-MOA, tapos nag-U-turn. Pumunta somewhere. Pag U-turn ngayon, meron siyang, kumbaga, arm spur line, papuntang NAIA. Pero ang talagang ending niya sa FTI. So, siyempre, meron doon ng ano eh. Ano, syempre. Nandun ang Ayala, yung Arca South nila. At magkakaroon ng terminal din doon. Malaking Okay. So, Ang yung spur line ng NAIA Terminal 3, ang nakakuha nga itong DMCI. Pero joint venture sila nung Chinese ba to? Taisei? Hindi, ano yan? Korean. Japanese. Japanese. O kasi JICA funded to. 16 billion. Pero dadagdagan daw po yung bayad sa DMCI by another 66 million. Kasi delayed. okay. Oo. Kasi dapat to, nagsimula na to 2024, 2025. Magaling yung DOTR natin. Oo.
Anong oo? Magaling mag-ayos ng mga... Sinong babayaran? Magaling mag-ayos ng mga kontrata. Ang DMCI. Ang DMCI. Kasi, Sa ang sabi bagal. ng DMCI, Sa bagal. 2 taon na 3 taon na Nakatenga eh. kami dyan. Nakatenga kami dyan, may penalty kayo. Siyempre. At the very least, sa Nagmahal kontrata. ang mga kontrata. Nag-secure na sila ng, alam mo yung prepositioning. Oo. May gastos yun. Oo. Gastos lahat yun. Oo. So, May 2023 yan eh. Eh, ang galing ng DOTR natin. Na-delay. So, 2027, magsisimula. 4 years. Pwede na. 4 years lang. Versus 15 sa iba. Ibig sabihin, pare, binubuhusan natin ng investment. Yung NAIA. Naiisa lamang ang runway. Binubuhusan natin ganyang klaseng investment. At hindi pa natin magawa ng on time. Ano ba yun? Mahirap pong gumawa ng kontrata eh. Ha? Mahirap pong gumawa ng kontrata. Mahirap. Bakit mahirap? You have to negotiate. Hindi, gawa na yung kontrata, yung implementasyon ng kontrata. Ang problema. Pero mo, yung spur line na yun, Oo. paano kung matuloy yung sa Bulacan Airport? Which is most probably matutuloy. Kasi yun ang example ng OECD. Ng OECD. Ng magaling na project infrastructure project. So, it is virtually assured of financing kapag pinag-usapan ka doon. Okay? yan. Pagkatapos ito NAIA, naiisip-isip ko, sooner or later, isasara yan dahil mas maganda yung isa lang runway nito eh. Pero binubuhusan natin ng infrastructure na delayed. Please understand. Na 17 or 18 years ang concession agreement dyan sa dito sa NAIA okay. na ano. And then of course yon sa Bulacan, it will siguro take some time. It will be interdependent. There will be a classic Ayan. since both of them will be managed By San Miguel Aha. Corporation. Definitely, as the OECD said, this is a showcase for that kind of environmentally interdependent and social lahat. all the So ibig mo necessary. sabihin, And dalawa then yung challenging operate. environmental Dalawa yung conditions. operate So, na airport. Why not? pwede. Hindi kasi ako naisip ko yung example ng Hong Kong. Ang Hong Kai Tak. Kong po, yung Kai Tak, talagang wala na yun. Pinaglipasan na ng panahon. Ganyan din to NAIA. So nagtayo sila ng bago, Lantan Island, ano ba yung Lantau. Lantaw. Ang ginawa nila sa Kai Tak, nila, ginawang development ng gobyerno. At hindi yan. Hindi bigla, dahan-dahan. Hindi yan yung parang yung for Bonifacio. Binigay na binigay lamang. na lahat. Oo. Ang May ginawa foresight ng sila. Hong Kong, tsane, Chinani. piece by piece. At saka planado talaga yung redevelopment ng Kai Tak. Ang laki. Ito siguro, NAIA na to. Sa ganda ng location, sa laki niya. Pag ganyan ang gawin ng gobyerno, wag naman pahawakin sana sa BCDA. Kasi BCDA, wala. Tried and Di natin tested alam na, eh. oo. It's already BCDA si Andrew Tal lang kilala niyan eh. Mega word lang eh. Paano? Ganun eh, tiyan eh. Tapos ilang trilyong piso yan, pare. Tapos yung pera na yun yung gagamitin mo to support food production, infrastructure, health, ganun. Yun lang yung sa akin. Kumbaga, kung may forward plan. Nagamit talaga yung pondo dun sa pinagplanuhan na developmental. At malaki ang kinita eh. Ang problema, pag meron nag-interest dyan na real estate, kukunin na lang yan. Lalo na yung lokasyon ng ng NAIA ngayon. Super yun. Tabing-tabi mo Makati, tabing-tabi mo BGC. tama yun. Meron ka superhighway. Meron workout Dalawa. na dyan. Ano na yan? May exit na magaganda, no? Oo, May dami. off-ramp pala na magaganda. Hindi kasi yung Off-ramp at on-ramp. yung Calax ba? 'Di ba dumaan diyan? C5. Oo. C5 diyan. Ano na? Meron ka Skyway na NLEX, tapos doon sa kabila yung Cavite. Preposition na yan. Meron na meron na. Together papunta sa Ay, Sandy.
May mga dual use workout na yan. Pati military at Ayan. magagamit. And then, papunta na dyan eh. I mean, darating ang araw, isasara yan eh. Iisa runway eh. Darating ang araw that will be that will encourage our developers to develop townships Yeah. na talagang matitindi. Hindi nga eh. Pag isa lang ang nakakuha niyan, pare, patay-patayan tayo dyan. Inaalala ko na lang isa dyan eh. Anong gagawin nila dun sa yung overhead na ano? Na Yung walkway? Na, yung kay ano, ibibigay yung kay Gigibayin yun. igibain yun. Hindi, O yung- gawin nilang Hindi, exhibit Yung hall. Resorts World na yan, pag-aari ng William Air Air Force Base yan. Air Force yan. Villamor yan. Pinaalis na nga sila eh. Paano niya nakuha yun? Hindi ko maintindihan. It was a temporary arrangement dapat. 30 years na temporary yan, pare. Ikaw ano naman ba? eh. Mahilig tayo sa ganyan, mga 30 provision. years na temporary. Mga ano provisional, naman mahilig yun? tayo sa provisionals. Oh. Provisional. Di ba? Provisional authority. Pero gusto ko yung sinabi mo, pumuposisyon na sila. Oo, nandyan na yan. Nakaposisyon na? Oo, yes. Eh, natalo sila doon sa bidding. Paano? Hindi, all of these things can be arranged. Hindi, meron pa silang binibili dun sa southern part, sa northern part naman ng Port Bonifacio. Yung Bonifacio, ano doon, so may McKinley at Kinakamkam nga nila. Yun. Kinakamkam nga nila. May mga Tsaka- may-ari Hindi. nun eh. At Niyayari tsaka, ko sila. oo. But the best na dapat makita, at yan nakakalimutan ng lahat, kailan ba talaga matatapos yung Senate building na yan? Ay! Wow. Parang may balita may Ikaw nag-proposal. naman eh, hindi na nga... Why not convert- Ayaw na nga pag-usapan yan, sisingit. Convert it into a public tertiary hospital daw. Mas makakatulong Kailan nga ba pa daw. matatapos? Oo. Ano yan, delayed na rin? Oo. Ano yan? For buildings. Nag-double na ata ang cost eh. Hindi lang double. Triple. Triple. Kasi nag-umpisa yan sa 8 and 9 billion. To think some people want to dissolve the Senate tapos magtatayo ng bagong bill. Hindi, ano na ngayon 33. At saka, yata. alam mo kaming mga nasa south, araw-araw nadadaanan namin yan, madaan kami sa Skyway o dun sa and we can see it. Wala pa ako nakikilalang arkitekto na has anything positive to say about the design, bro. May nagtanong sa akin eh. Apat na buildings yan. May nagtanong sa akin, do we have a real estate bubble? Well, Ang lahat po na biniling kondo, iilan lang daw ang occupied. Ibig sabihin yung mga bumili doon, hindi aaminin nila David Hindi Lichi yan. aaminin yan. O Hindi. di Almanyalak. Do we have Hindi. Wala. Oo. do we have a bubble? Hindi nila, Mahirap yan Definitely, may nagsasabi, ang golf shares Uy, is a bubble. Bintahan ng bintahan ngayon. Well, hindi, yung real estate, yung Hindi, mga, sa gold shares. sa golf shares definitely it's Sa a real bubble. estate, yung estate, yung mga lower level. Ang mahal pa. Hindi, yun. Yan, bubble. oo. Kasi ang sinasabi sa golf, alimbawa, yung value ng property, at taas. Oo. Sabi ko, kaya nga mataas yan kasi may bubble na real estate. Artificial yung taas ng property na yan. And therefore, the golf shares, Associated sa parang gold shares. binibase doon sa value ng ng property. Tama yun. Kung bubble yung property, di bubble din Bubble yung, yung gold shares. Oo. Maraming ang mga kakilala ko, o foreigners. Oo. Rod Alvarez, one of them. Oo. Gulat na gulat siya sa taas ng mga presyo ng golf shares dito sa atin. Sabi ni Rod, Nagugulat siya. Kaibigan ni Jonathan. bakit naman magugulat? Ito naman si Rod, ba't ka magugulat? Ba't ka naman nagugulat? Bubble yan. Ikaw naman, parang hindi nang galing sa Para ka hindi, editor. national editor ng Dow Jones. Oo nga eh. Ang sinasagot ng mga kaibigan ko sa real estate is that kaya sila lumalabas doon sa mga drivable locations, near city locations. tawag doon, yun. drivable? Oo, drivable. Ayun Kasi pa. nga may ano na mga Meron ng infra connectivity. sa south at saka May sa north. connectivity. Oo. Tayo, isipin mo sa loob na isang golf course, may mga real estate dyan eh. Yes. Naku, Ang ano presyo, yun? ang presyo sa loob, 4 times, 5 times, nung presyo nearby. Oo.
sa labas. Ewan ko kung anong tawag mo dyan, kung hindi bawal yan. No? I don't know. Attraction yung ano eh. Attraction. golf course Mga hindi naman golfer yung nakatira. Sa totoo. But it's a nice, Kaya di. it's a nice view. Oo. Yeah. Ngayong mahirap ang buhay, sinasabi nila kasi, yung fuel crisis, fuel sa ngayon. Later on, Later magiging on, economic crisis na yan. Pag naging economic crisis yan, yung financial crisis, hindi na malayo. Yun ang dapat asikasuhin ngayon kaysa yung announcement ng magkano ang fuel. Busy-busy yung mga economic managers natin. Okay. So, looking To- forward na, ano na yung opportunities up ahead because of this crisis. Nag-uunahan sila tungkol sa fuel. Oo. Basta kami, meron kami sasabihin tungkol dyan. Pagbaba ng fuel prices, eto na kami. Lahat ng mga ano. Yung mga forward-looking among the think tanks, Oo. tinitignan nila yung nangyari sa Tomyang. Oo. You know, yung financial crisis nung ano yan, 1998, Oo. yung Tomyang. Tapos yung US crisis of 2008. Yun ang tinitignan nila. Na this potentially, ito nangyayari ngayon. Kasi kung tumagal yung Middle East, kailangan harapin na natin yun. So, ano na measures natin? Anong meron tayo? Kasi nagwala ang real estate. Pare, hindi. Ang dami nag-invest dyan. Buti na lang ngayon, yung mga bangko, hindi na mga developer ang kanilang Paborito. finance. Paborito nila. Ang mga finance nila, yung mga buyers. EB. Ang mga buyers ang mga finance nila. Yung mga yon talaga itatawid yung, lalo na kung ginagamit mo yung binili mo. Itatawid mo talaga yan. Kahit anong mangyari, di ba? Ayaw mong Makuha ka. marimata. Yun lang ang difference doon. Pero nakakatakot pa din. Yun ang sinasabi nila. Mas matindi pa yan kaysa sa COVID. Talaga mas matindi kaysa sa COVID to. Kailangan siguro, kung lessons ka, dapat public spending tsaka sa atin dahil agriculture country, food production sana, food security. Public spending on infrastructure at ano. Hindi nga nangyayari yan, Joel. Well, may nakausap ako over the ta- weekend. Alam mo kung Jonat yung sinasabi mong the commanding heights. Yes, of the economy. This guy firmly believes in that. Sabi niya, Yes. alam mo, wag na natin ibigay sa private sector. Dapat gobyerno tumitira. Matagal Yan, na tayo na. Ang Tagal tumira na nga nito, yan ano, eh. Tagal na whether nga. it's power, Asan whether it's asan food. na yung mga farm-to-market roads? Yan ang lessons daw. no? Sa April ano na ngayon? Mga kapitbahay April- natin, gano'n ang ginawa. April 13 pa lang pala. Kaya Bukas. wala pa. Bukas meron. Sabi niya, Ano meron bukas? sabi ng kaibigan ko, Presidente it's very hard, but it's something that we need to do. Kasi yan ang ginawa ng mga Si- Vietnam, Thailand, Si FM had Cambodia. to suffer Oo. all the Oo. all the brickbats etc. because he wanted to do. He did it. Yung 11 mga basic, 11 commanding basic heights, industry. Yung mga Napocor. Napocor, lahat yan. He had to suffer. Ministry of Energy, he had to suffer all of those. Food production, Kaya nga sabi etc. nga, yung Transportation, commanded heights Metro na yan, Manila okay yan, Transit sabi niya. Corporation. Hindi pwedeng ibigay yan eh. Ang private daming sector, tinayong ibigay dam. yun. Ang dami Oo, mo yung ba? Ang mga daming dam. tinayong dams para sa water supply. Oh. Sino nakikinabang ngayon dyan? No, we have to protect Sino- the sanctity of the contract. Sino- ayaw. Ika nga ni Mr. Musselman, pare, kaibigan Putse na. natin. yun, oo. Tayo nagbayad ng lahat ng dams na yun. Ha? Hanggang ngayon, di pa namin nababawi ng gobyerno yun. Nuclear plant nga, the nuclear plant. Ba't hindi Sila na natin lang. i-revive yan? Oh, what's wrong? The technology is now more attuned to Oo, environment, whatever it is. Ano, Marcos na naman? Anong Marcos na? But that is it eh. Project ni Marcos yan. Yung 660 megawatts yan. Sayang yun. no? Immediate Oo, yan ha? immediate yan. Immediate yan. It's about Pero hindi, ano na lang, tatanggalin na raw yung laman loob eh. Hindi. Lahat. Hindi na pwede. Okay. The Kinanibalize. Korean government is willing eh. They did they Oo, study already. malagay ko nag-aral They have na sila, submitted Beto. the study and it is available. And then may modular workout na ngayon. Dapat si Secretary Go, matagal na niyang ginawa Tsaka yung yan, mga ganun. yung mga Flagship project. sinasabi nilang renewable, you Oo. don't have to
get all of these things into the grid. Yung Ah. main grid. You can have microgrids. Yeah, naman yun eh. power, isang aspect Oh, yan. yan. Transportation. Water. Napaka-importante. Yan. Tubig. Okay? Ngayon, napaka-importante Has po to be niyan. start building. The Kailangan gawin yan. regulatory framework for all of these utilities. Ayan, ayusin natin yan. Ayusin natin. Hanggang ngayon, hindi nga natin maayos eh. Pati yung takeover ng mga water districts, takeover ng electric cooperatives, etc. There is no serious effort to work on this framework. Regulatory framework. The regulators have become deregulated. Yan ang problema dyan. The regulators, naging Regulated. kabakas. Abogado, PR, Siya na all rolled into one. abogado, PR, etc. PR, yeah. The best thing being the Reno Davids of Ayan, ayan. oil management, whatever it is. Si ang PhilHealth daw po covered ang mga heat-related illnesses. Yun. Okay? Ano yung mga yan? Ngayong summer. Oo. Nakakatakot yan, ha? So, pero kailangan po magpunta kayo sa PhilHealth accredited hospitals. Mabuti na yung alam nyo yan eh. Okay? Kasi summer ngayon at mag-El Nino, okay, covered daw yan. Pero ito po, ang masasabi ko lang sa inyo, inom ng tubig. Yes, palaging inom ng tubig. Minimum of 10 glasses sa isang araw. Okay? Minimum of 10, hindi lang 8. Kasi kahit na hindi ka gumagalaw, nandun ka sa bahay, at grabe yung epekto sa katawan. Kayo mga tiga Paranaque, talagang ano ka? at saka Las Piñas, Ako. Muntinlupa, ayusin ninyo yung mga tubig ninyo Summer dyan. na summer Hindi. na eh. Kita mo to, ito. Wala daw makuha ang tubig sa Laguna de Bay, sabi ng Maynila. Tingnan mo to, summer na summer ang outfit. White and khaki. Ako'y, White and khaki. Ganda lalaki. Gregory Beck? Hindi Gregory Hindi Pecto, Gregory pare. Peck. White and- Si Ray Fiennes ang dating nito. Ayan, pare. Mga napanood. Ray Fiennes? Ray Fiennes. Talaga? Yan ang mga summer get. Khaki, white shirt. White shirt, khaki. White ba o dilaw? White and khaki. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Karambola. DWIZ 882 Aliw Channel 23. Pero ngayon, andito na po siya. na ang ating award-winning Summer Boy. Yan! Summer po. Summer Boy. Ano mo tawag ko eh? Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Karambola sa DWIC 882